Hello mga ka-online, welcome to my channel, Shider Electronics. For today's video, meron dinala sa atin ditong isang uri ng anong tawag dito? Modem. So, ito yung ginagamit sa mga internet fiber. Ito yung optical terminal. So, ang problema nito mga ka-online, walang power. So, yun request natin ng may-ari. At ito yung kanyang model at brand. So ayan mga ka-online, sana magawa natin. So walang tayo ng 12 volts adapter para masupplyan natin at para matesting ko na rin, matesting na rin natin kung nagpa-power nga o hindi. So mga ka-online, bali ito yung ating 12 volts adapter So naka-plug na rin yan, saksak na rin niya sa 220. Yan. Power on. Okay. Power on. Hirap mapindot tong So ayan, walang power. Walang umiilaw. So ibig sabihin hindi nagpa-power itong router na ito. So sana magawa natin mga ka-online. So kukuha lang tayo ng ating tester. So ayan mga ka-online, bali digital multimeter yung ating gagamitin para mas madali natin makita yung mga voltage. So ayan, bali kumuha na rin tayo ng tagahawak ng camera natin para mas maipakita ko sa inyo. So ayan yung ating power supply, may 12 volts. So sasaksak natin ulit. Okay, yan. Switch on natin yung sa likod, yung power switch. So ayan. Walang umiilaw na kahit isang indicator light. So ibig sabihin wala talagang power ito, no? So bali mga ka-online, bubuksan lang muna natin ito. Pagbukas nito mga ka-online, bali tutuklapin lang natin yung sticker dito sa ilalim, tapos tatanggalin natin yung screw. So ayan hindi natin mabubuksan ito kung hindi natin tatanggalin ito. At syempre, gagamit na tayo ng ating pansungkit sa gilid. O, yun. Tumalsik na. So, ganun lang kadali, Kailangan natin tanggalin yung screw sa ilalim. So, dito tayo sa kabila, mag-voltage checking. So, bali mga ka-online, sa pag-check natin itong ng mga voltages nito, meron lang tayong tatlong hahanapin, yung mga tatlong inductor coil, ito, tapos ito, at saka ito. So yan ang mga susukatan natin ng mga inductor coil kung may mga voltage output yung mga yan. So start na tayo mga ka-online, bali switch on natin. Tapos grounding tayo syempre. Check natin na yung input na 12 volts. So yun, may 12 volts tayo nasukat, Tapos punta tayo sa inductor coil. 0. Parang hindi ko masundot mga ka-online, bali doon na lang tayo sa capacitor. So ayan, mayroon tayong nasukat na 5 volts. So ibig sabihin okay yung regulator nito, So sunod tayo dito 12 volts din yung input, Tapos dapat sa inductor coil meron tayong masukat na voltahe. So yun, meron tayong nasukat na 1.5. So goods din ang regulator nito. So plus itong isang to, dapat may 12 volts din. So yun, may 12 volts. Tapos syempre yung output nya dapat may masukat din tayo. So bali dito mga ka-online, yung
Ayan o. Wala siyang output. No? Wait lang mga online, i-zoom natin. Yan, para mas makita natin ano. So ayan mga online, bali check natin ulit yung output. So ayan 0.2. So walang output itong isang ito ano. So malamang yung regulator nito is busted na no. So yan, in input 12 volts. Okay mga online, gamit tayo ng microscope para mas makita natin ano. Ulitin natin yung pag-check natin kanina. So ayan mga ka-online, bali gumamit na tayo ng microscope para mas makita natin ano. So check natin ulit yung mga voltage dito no. So okay, 5 volts. Okay, yung nabasa natin kanina. So isunod natin itong IC na to no, yung output nitong inductor coil. So lipat lang tayo sa kabila. So ito mga ka-online, susunod natin i-check. So dito mas kitang-kita natin na ano, yung IC. So input. Okay, medyo ingat lang tayo dahil baka dumikit ano. So ayan, may 12 volts na input, tapos yung output niya sa capacitor na lang tayo no. Ayan, 1.5 may output din. So pangatlong inductor coil na tayo. So check na natin yung output na nito kaagad ano. Dito na tayo sa capacitor mga ka-online. So ayan, 0.2. So wala talaga siyang output ano. So pero meron siyang input na, saan ka na? Ito. Meron siyang input na 12 volts. Ayan, 12 volts. Pero wala siyang output ano. Wala siyang output dito. So malamang open na yung SMD regulator nito or may shorted na mga capacitor. Bali turn off lang muna natin mga ka-online. Buzzer mode tayo. Yan. So check natin yung mga capacitor kung may shorted. So yan. So goods naman ano, wala namang shorted ano. Wala naman tayo narinig na buzzer kabilaan ano. So ibig sabihin maaaring yung SMD na ito is open na or dapat natin palitan. So ito yun mga ka-online. Ito yan. So bali papalitan natin ito or tatanggalin natin. Okay, tapos gagamit na lang tayo ng DC-DC back converter ano. Wala rin naman kasi tayong pamalit niya no. So gagamit na lang tayo ng ito. Right, kuha lang tayo mga ka-online. So ito yung gagamitin natin ano, mga ka-online. Bali isiset na lang natin, lalagyan ko na lang ng wiring. Pero tanggalin ko lang muna yung IC ano, mga ka-online, para may kabitan natin. So ayan mga ka-online, bali natanggal ko na yung IC. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. So ayan, wala na siya dyan ano. Bali tinanggal ko na. Hindi ko na pinakita no, kasi para mixi yung ating video. So hindi ko na pinakita na nakatanggal na. So ayan nga, dahil wala tayong pamalit niyan, gagamitan na lang natin siya ng DC-DC back converter ano. So yung pinakita ko sa inyo kanina. So bali ito yan mga ka-online ano. Yan. So nakapag-prepare na rin ako dito ng ano, nilagyan ko ng wire. So ito na yon. So bali naka-set up na rin ito mga ka-online ng 3.3. So sukatan na lang natin mamaya. So bali ikakabit ko lang muna mga ka-online ano. So ayan mga ka-online, bali kung meron nagtatanong kung paano ko nalaman na 3.3 yung nawawalang voltahe ano. So marami na akong ginawang ganito ano. So bali kabisado ko na yung voltage na mga dapat nating ma-check ano. So ikakabit ko lang ito mga ka-online ano. Tapos voltage checking ulit tayo. So ayan mga ka-online, bali na ikabit na natin yung input ng negative at positive ano.
So yan, yun lang muna yung ikinabit ko para syempre magsusukat muna tayo at may pakita ko sa inyo yung output. Yung kabilang wire hindi ko muna ikinabit, ano. So magsusukat muna tayo. So ayan mga ka-online, bali 3.3 yung output ng ating DC-DC back converter, ano. So hindi ko pa ikinabit, ano, para may pakita ko sa inyo bago natin ikabit doon, ano. So ayan, bali ikakabit na lang natin ito doon sa inductor coil mga ka-online. So turn off muna natin, tapos ikabit lang natin yung itong wire doon sa inductor coil. So ayan mga ka-online, bali na ikabit na natin, ano. Pwede na natin itong may testing kung successful yung ating ginawa, ano. So ayan, check natin muna, ano, yung yan mga ka-online. So bali hindi pa yan naka power on. So naka-ready na yung ating adapter dyan. Yan, so power on. Okay, kailangan may mag-ilaw. So yun may nag-ilaw na kulay green at saka yung kulay blue na indicator. So hintayin na lang natin mag-loading itong modem na ito, no, kung umilaw yung iba dyan. So yung dapat na iilaw dyan yung para sa wifi at saka yung para sa internet data, yung kulay pula. So yun mga ka-online, umilaw na yung kulay red. Ibig sabihin yan, pag red walang internet connection. Siyempre hindi pa naka-connect sa ating fiber. Tapos umilaw na rin yung kulay green. Ibig sabihin yan, yung para yan sa wifi. So ibig sabihin mga ka-online, successful yung ating ginawa. Okay, pwede na itong takpan, ano. So para may set up na rin natin yung itong DC-DC converter. So tatakpan ko lang muna mga ka-online para may testing na natin ulit. So ayan mga ka-online, natakpan na natin, testing natin ulit. So ayan, power na, hintayin lang natin mag-loading ulit kagaya kanina. So mga ka-online, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, at please click the subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa aking bagong videos. Hanggang dito na lang mga ka-online. Maraming salamat sa inyong panonood.